Thank you, Lord. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Pastor Jen is back. Sorry, Marifel. Yan, kami po ulit ay mag-vlog dahil po napakadami pong nanonood na din po sa ating mga vlog to inspire other people to believe na ang Diyos po natin ay hindi pa rin nagbago, kung paano niya iningatan at paano niya minahalan yung mga tao noon until now, kaya ka pa rin ingatan at mahalin ng ating Panginoong Diyos. Kaya babasahin po ng aking mahal na asawa ang ating pag-aaralan ngayong gabi. Jeremiah 31 verse 3. Ang Panginoon ay nagpakita sa kanya mula sa malayo. Inibig kita ng isang walang hanggang pag-ibig, kaya't ipinagpatuloy ko ang aking kagandahang loob sa Ang iyo. una nating pag-aralan ngayong gabi, yung sinatawag dito ang walang hanggang pag-ibig. Tunay nga po na ang Diyos po ay hindi pa rin nagbabago. Kung paano po niya pinakita yung pag-ibig niya po from the Old Testament to the New Testament until this generation, mga kapatid, patuloy po na pinapakita ng Diyos na hindi pa rin nagbabago ang kanyang pagsinta at pag-ibig sa atin. It's all about kung paano mo paniniwalaan ang kanyang mga pangako, paano ka susunod sa kanyang mga utos. Doon mo makararanasan po, kapatid, yung walang hanggang pag-ibig niya. And equivalent po ito, yung sinabi niya po sa Galatians chapter 6 verse 7, na kung ano yung tinanim natin dito, aanihin natin. Kaya kung tinatanim natin dito sa mundong ito ay hindi tayo naniniwala sa kanya, hindi tayo naniniwala sa kanyang mga pangako dito sa Biblia, hindi mo mararanasan po, kapatid, yung walang hanggang pag-ibig ng Diyos. It's all about you, mga kapatid, kung paano ka manampalataya sa kanyang mga utos, sa kanyang mga pangako, doon mo din mararanasan po yung walang hanggang pag-ibig ng Diyos. It's all about your faith, kapatid. Kaya kung until now, hindi ka pa rin nananampalataya, tatdaram ko na natilugado ti pamatim. Tatdaram ti pamatim, kapag tatayo mo yung pananampalataya mo, doon nagpapakita po ang Diyos kung paano siya gumawa ng mga himala at kung paano niya ipaparanas sa iyo yung pag-ibig niya, kapatid. At ang pangalawa po, pag-usapan natin, Ayan, so sabi nga dito, kaya't ipinagpatuloy ng Panginoon ang kanyang kagandahang loob. Kaya alam niyo po, ang pagmamahal ng Lord, kaakibat na po yan ang kanyang kabaitan, ang kanyang kabutihan sa buhay po natin. Pero alam niyo po, ang kabutihan ni Lord hindi kagaya ng kabutihan ng tao. Kasi ang tao, conditional. Bakit? Kapag ikaw ay mabuti, mabuti rin sila sa iyo. Pero ang Panginoon, alam niyo po, ibang klase ang kanyang kagandahang loob. Kasi kahit hindi tayo karapat-dapat, hindi tayo mabait, hindi tayo mabuti, hindi tayo dapat mahalin, inibig pa rin tayo ng Panginoon. Kaya yung kagandahang loob ni Lord, hindi siya limitado dahil ikaw lang ay mabuti. Alam niyo po si Lord, He is good not because you are good. yes. But God is good because He is good. Laging ganun si Lord dahil siya po ay mabuti. Hindi po nakabase ang kanyang kabutihan dahil ang tao ay nagiging mabuti sa kanya. Dahil may tinatawag pong generational blessing. Kaya even yung mga tao hindi sumasampalataya sa kanya, nararanasan pa rin ang mga ulan, ang pagpapala ng Panginoon. Pero alam niyo po, merong exclusive na pagpapala sa mga tao na sumasampalataya sa kanya. Much more na nararanasan nila si Lord. Kasi nga po, yung pangako ng Lord, kailangan mong sumampalataya. Gaya ng sinabi ni Pastor Jen, you have to believe dun sa pangako ng Lord at kailangan mong sundan yun. Para kung gusto mo pang lalong maranasan ang kagandahang loob ng Diyos, lalo ka pang lumapit sa Kanya. Kasi the more na lumalapit ka sa Kanya, the more mong mararamdaman yung pagmamahal ng Lord at yung presence Niya. Kaya isa lang ang susi, lumapit ka, sumampalataya ka sa Panginoon. And you will experience the eternal love and eternal kindness ni Lord. Hindi kagayang ng kagandahang loob ng tao na limitado, kundi unlimited na kindness ng Panginoon. So, yun lamang. God bless. So yun po, mga kapatid, kung gusto mo talaga maranasan ang pag-ibig ng Diyos na hindi po nagwawakas, lumapit ka lang at mararanasan mo siya. At sampalatayan mo kung ano po ang nilalaman ng Bible. And I always encourage you, kaming mag-asawa po, wala pong lugi sa mga nagbabasa, sa mga nagsasapamuhay po ang kung ano po yung binasa niya sa Bible po. Dahil naniniwala po kami, the way na po lumalalim po tayo sa pagkakilala natin sa Diyos, doon din natin nakikilala kung sino po ang ating tagapagligtas natin, mga kapatid. So hanggang dito na lang. Muli po, don't forget po, mga kapatid, to type amen kung meron kang natututunan na verses, at higit sa lahat po, kung meron kayo pong gustong pag-aralan natin ng mga verse, just comment below and pag-aralan natin to. God bless po, and praying to the Lord that the Lord show His love into your life, into your family, higit sa lahat po sa mga source of income niyo, mga kapatid.
Sorry, Fed. To God be the glory and see you next vlog.